Mga tol, di matanggap ng Beijing na naisahan siya ni PBBM ng Pilipinas, no? Kaya ayon dito sa balita, Beijing vows to defend South China Sea, no? Nangako mga tol ang Beijing na poprotektahan daw o dedepensahan nila ang South China Sea kasi hindi nila matanggap na ang Pilipinas merong bahagi sa dagat na yan at yun ay hindi imbento ng Pilipinas. Yun ay base sa 2016 arbitral ruling. Mga tol, ang sabi rito sa report to basahin ko lang Ayan China has rejected Philippine maritime claims, claiming the new legislation violates severely, binayolate daw natin mga tol o nilabag natin ng malala ang Beijing's territorial sovereignty in the South China Sea and its rights and has pledged to protect its own interest mga tol. Ang problema, meron din tayong interest at tayo ay sinusuportahan ng international law. Suportado nga rin tayo ng US mga tol So eto na mga tol, ano kaya ang mangyayari? Makakaranas na naman ba tayo ng mga pangaharas mula rito sa bansang to mga tol? Actually, di naman sila tumigil Nagkaroon lang kasi ng mga bagyo nitong nakaraan mga tol. Pero eto, panoorin natin. Eto mula to sa WION, international media to mga tol. Yan Beijing vows to defend South China Sea. Panoorin natin to mga tol. In a fresh development over the South China Sea, China has formally rejected new maritime claims from the Philippines. Formerly rejected formal nang nireject hindi tinanggap mga tol etong bagong batas ng Pilipinas. Nalagdaan na yan mga tol at formal nang tatawagin itong ating karagatan bilang West Philippine Sea. Stating that they severely infringe on its territorial sovereignty. This comes after Philippine President Ferdinand Marcos Jr. signed legislation to define the country's maritime entitlements and establish sea lanes aimed at reinforcing Philippine sovereignty. Ayan, ito yung Wangyan Island mga tol. Ito yung Scarborough Shoal. Tignan mo naman kung gaano to kalayo sa China. 1,652 miles. 'Di ba? Tas eto lang ang Pilipinas mga tol, halos nga katabi lang natin 'yan Pero sa bagay, hanggang dito nga umaabot sila hanggang dito nga sakop nga nila hanggang dito. Batay sa kanila batay doon sa sinasabi nilang historical claims mga tol. Yung 10 dash line nila, sinakop nila halos yung kabuuan na 'yan. Kaya sabi ng UNCLOS mga tol, ang Pilipinas merong 200 nautical miles. Yun yung ating sinusundan, yung 200 nautical miles na 'yon. At isa pa, noong July 26 ba yun o July 6, basta na 2016, pinawalang bisa na ng Court of Arbitration itong claim ng China na ang tawag nila doon is illegal daw. Pati yung Court of Arbitration ayaw nilang tanggapin. Apakalayo sa kanila niya China, however, asserts that the South China Sea, including Scarborough Shoal or Huangyan Island, is part of its territory, a claim that has been the source of tensions between the two countries for years. In a statement, China's foreign ministry announced a baseline of territorial waters around Scarborough Shoal, promising to take all necessary measures to defend its claims. China's Coast Guard has also accused the Philippines of sending military vessels into the area and engaging in illegal fishing. Nako, kasinungalingan na naman nila. The Philippines, backed by a 2016 international ruling, maintains that the area lies within its exclusive economic zone. O yan Sinabi na mismo kahit yung reporter, yung batas ng Pilipinas ay binaback-upan, ay backed by 2016 arbitral ruling. Malinaw balikan natin. And engaging in illegal fishing. The Philippines, backed by a 2016 international ruling, maintains that the area lies within its exclusive economic zone, with the US supporting Manila. Global attention is on this strategic region as the disputes continue to escalate. Sige lang China, ipahiya nyo lang yung sarili nyo sa mundo. Diba? Eto mga tol, sa ibang balita naman. Pero may kinalaman pa rin dito mula rito sa PTV Philippines. Ang sabi ng National Security Council, mga tol,
ay wala daw dahilan ang China para magprotesta sa pagpapatibay ng Philippine Maritime Zone Act. No, bilang isang Pilipino mga tol, wala talaga silang dahilan. Ang tanging dahilan lang nila is yung pagiging ganid nila. Yun lang talaga dahilan nila eh. Kasi mga tol, ito sabi nga rito sa report walang dahilan ang China mga tol kasi etong ating pinagtibay na batas ay galing din naman sa international law. Ang basehan nito mga tol, yung 2016 arbitral ruling na dapat nga nung 2016 pa natin yan pinapakinabangan eh. 'Di ba? Hindi lang talaga na i-push nitong nakaraang administrasyon. Well, iba-iba kasi talaga ang polisiya nila eh. 'Di ba? Iba-iba ang lakas at kahinaan nila, 'di ba? Hindi naman natin dinidiscredit no si dating Pangulong Duterte pagdating sa nagawa niya tungkol dun sa war on drugs. Pero yun mga tol, pagdating dito sa West Philippine Sea, naging mahina talaga siya rito. No, tuloy natin. Sinagot naman ng National Security Council ang pag-alma ng Sina sa pagsasabatas sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Lanes Act. Iginit ng NSC, walang dahilan ang China para magprotesta dahil alinsunod ang mga batas sa international law. Iginigit lang daw dito ang karapatan ng Pilipinas sa mga karagatang sakop kabilang na ang West of Philippine Sea. Diba? Alinsunod to kasi. Sa international law, hindi ito imbento lang ng Pilipinas. Kaya wala sila dapat igagalit sa Pilipinas. Magalit sila sa international law. Diba? Kasi ang Pilipinas, itong ipinatupad natin, yung pinirmahan na bagong batas, alinsunod to sa international law. Diba? Magalit din sila sa sarili nila mga tol. Kasi unang-una, hindi sila sumusunod sa international law. Yan ang problema kasi sa kanila. Masyado na silang mayabang. Bago naman ang implementation nito, isusumite ang mga batas sa International Maritime Organization. Yun nga no, ang sabi nga ni Senator Tolentino, after na malagdaan to ni PBBM, ito ay isasubmit sa International Maritime Organization mga tol. At ang sabi pa niya mga tol, mas mahigpit daw yon sa pagpapatupad na kapag hindi mo sinunod, kasi ito pag ito ay naaprubahan na ng International Maritime Organization, magkakaroon ng notification o manonotice ang lahat mga tol na ito na nga, itong 200 nautical miles na to sa kanlurang bahagi ng Pilipinas is formal ng tatawaging West Philippine Sea. Tapos, kailangan i-recognize ng lahat, alinsunod mga tol, kung ikaw ay sumusunod sa international law, kailangan mo nang i-recognize na ito ay bahagi na talaga ng Pilipinas. Pagkatapos, isa pa, yung archipelagic sea lanes. No, kailangan sumunod din doon yung mga dayuhang barko, doon lang dadaan pati mga eroplano. Susundan lang nila yung parang highway na yon sa karagatan at saka sa himpapawid. Hindi sila pwedeng magpakalat-kalat na dyan. Yun ang inaalmahan ng China mga tol. Meron din kasi sila yung law of China on the territorial sea and contiguous zones. Kung meron silang batas, bakit tayo wala, no? So kumbaga, we are simply reaffirming our rights, we are simply codifying our rights, and sa tingin ko po walang kailangan ikabahala ang People's Republic of China kasi wala naman tayong linalabag na kahit anumang international law dito. Tama, ang tawag nga ng China dito sa batas natin, illegal null and void mga tol. Well, patigasan na lang talaga ng mukha, matagal nang matigas sa mga mukha nila At tagal na di ba? Pero eto no, good job pa rin sa ating gobyerno at sana nga mga tol no, ito ay mapagtibay na doon sa International Maritime Organization at kapag yan ay naisubmit na at naaprubahan na, please lang naman no, Pilipinas. Please lang naman, magkaroon ka naman ng pangil nawa. No, magkaroon ka naman ng pangil nawa para i-implement 'yon, yung batas na 'yan. Hindi yung tipong may batas kang ganyan, tas pinapalayas lang tayo, baliwala din no? Baliwala rin ang mangyayari mga tol Yun na lang yung aabangan natin sa mga susunod, no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.